Mga kwento ni Fermo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hino. Ang kwentong ibabahagi ko ay patungkol sa taong nakaranas din ng katatakutan. Si Lolo. Nangyari ito noong dekada 70. Ang edad ng lolo ko, 17 taong gulang. Laganap ang mga rebelde noon sa bukiran banda ng Negros, lalo na sa bandang katimugan, sa bukiran ng Calatrava. Hindi naman mararahas sa mga rebelde. Sadyang nangihimok lamang ang mga ito para dumami at lumawig ang kanilang sinasakupang kuta. Itong lolo ko, na pangalanan nating Buran, ulila na sa mga magulang. Mag-isa na lamang ito sa buhay. Magsasaka. Nagpapasuhulat kung ano-ano pang racket ang pinapasok para matustusan lamang ang araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, may bumisita daw sa bahay niya. Mumunting bahay lamang ito at talagang kapag tinamaan ng bagyo, burado. Barong-barong lang kasi yun eh. At ikatlong tahanan na itong ginawa ni Buran. Parang kamalig. Saup lamang si Buran dito sa lugar na ito. Wala silang lupain. Kumbaga mga sinusuhulan na magsasaka sila kasama ng kanyang mga magulang. At doon na pinatira para lang bantayan ng sakahan. Pero ayun na nga. At nag-iisa na lamang itong si Buran. Pagkabungad daw ni Buran ay napapikit siya ng mga mata dahil inilawan ng kanyang mukha nun. May dalang ilaw daw yun na gaserang may silak na sigarilyo. Para isang direksyon lang ang ilaw. Yung silver ba ng pakete ng sigarilyo na binalot sa katawan ng Petromax at nilagyan ng pabilog na butas para dito lang talaga yung liwanag lulusot. Ganun na ganun. Dalawa itong taong ito. Puro lalaki. Nasa hustong edad ng isa. Habang ang isa pa'y kaedaran lamang ni Buran. Inabutan ng pera si Buran at sinabihan na sumama ito sa kanila para dagdag kasamahan. Huwag daw mag-alala, dahil kung naghihirap ito sa buhay ngayon, makakaluwag na kapag sumama. Ang walang kamuang-muang na si Buran ay pumayag. Hindi niya alam na mga rebelde na pala mga ito. Doon niya na lang nalaman nang dalhin na siya sa mismong kuta, na kung saan naman ay may 3 oras na lakaran yun mula sa lugar niya. Para bang gusto niyang umatras gawa ng natakot siya noon. Pero wala eh. Baka patayin pa siya ng grupo lalo't lahat puro armado. Dalawa daw silang nahimok. Ang isa babae. Sabi nung namumuno ay bukas daw ay magkakaroon ng mga pagpapaliwanag para sa mga baguhan. Sa mga oras na yon, dapat ay magpahinga muna. Ayun, kinabukasan ay sinabi sa kanila mga patakaran. Bakit nagkaroon ng grupo at ano ang mga prinsipyo? Natural, kontra gobyerno. Wala pang mga armas na ibinigay sa kanila. Para bang sinasanay muna sila sa lugar. Baka kasi makaisip ng masama at gamitin ang baril sa mga kasama. Dito niya napag-alaman ang babait na mga rebelde. Marami ang mga ito. May mga bata pa nga umano at ang gagaling na ng mga ito sa baril. Habang tumatakbo ang araw ay nasanay na si Buran at nawili sa mga rebelding yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malawakang pagroronda. Pinasok ng mga sundalo ang lugar at nagkaroon ng inkwentro. Nagkaputukan, may mga nasawi. Sumibat ang iba. Kasama dito si Buran at yung babaeng nakasabayan niya, na si Elena. Hindi totoong pangalan. Kasama ang dalawang nanghimok sa kanila noon. Si Mang Ronsal at Jiraw. Mag-ama mga ito. 4 na lamang silang magkakasama noon. Nagkahiwa-hiwalay kasi bunsod ng sangkatutak talaga yung mga sundalo. Nung nakalayo, nakita nilang may nahuli pero karamihan bagsak talaga sa lupa lalo na yung mga nanglaban. Umaga pa yun ang nangyari.
Nasorpresa talaga sila sa pagbungad ng sundalo kasabay ng malalakas na putukan ng baril. Ayon dito kay Mang Ronsal, magtungo daw sila sa Bayawan. Sa bukid ng Bayawan. Naroroon naman ang ikalawang pangkat. Sabi naman ni Buran, kakalas na lamang siya para sa kanyang buhay. Dahil parang hindi raw tatantan ng mga sundalo. Pero hindi pumayag si Mang Ronsal. Kumalas man ito. Parte na rin siya ng rebelde. Isa na siya sa mga nakatala sa listahan para tugisin ng kinauukulan nun. Kaya't kung gustong mabuhay talaga, sumama na lamang umano. Nagsimula silang maglakbay. Lakad lang. At ayon kay Jiraw ay mga nasa 6 na araw na lakaran yon. Napakalayo ng Bayawan Sa bukid pa dadaan, yung bihirang nakatira. Buong pagsisisi ni Buran kung bakit pa siya pumayag. Kung sa bagay ay nasilaw kasi siya noon sa perang inabot. Pero hindi naman pala magagamit ang perang ito. Anong bibili niya sa bukid, di ba? Tsaka wala na siya mga magulang. Namatay ang mga ito sa isang trahedya. Si Elena ay balisang-balisa. Hindi kumikibo. Lakad lang ito ng lakad at pahinto-hinto na para bang tatakas ata. Kaya naman, nagtanong siya kung anong pinaplano. Pero taliwas sa kanyang inaakala mga sinabi. Ayon kay Elena, may sumusunod daw sa kanila. Mabilis na nagtanong ulit si Buran kung sundalo ba ang sumusunod. Umiling itong si Elena at nagwika ng aswang. Aswang ang sumusunod sa kanila. Kanina niya pa uno napapansin ito. Mga 3 ang mga yon. Paano mo nalaman? Lahi ng Babaylan at Albularyo ang nanay kong yumao, Buran. Ito ang dahilan kung bakit kinuha ako ng grupo. Hindi naman sana mangyari ito, pero tinulungan ko kasing isa sa kanila na bati ng tikbalang. At doon pinili ng pinuno na kunin ako para sa mga nagkakasakit na may bati ng mga elemento sa kalikasan. Tsaka kontra na rin sa mga aswang. Hindi daw nakakibo si Buran. Napakaseryoso nitong si Elena. Kinikiskis pa ang kamay sa puno na parabang minamarka ng punong yon. Sa bawat paghinto, kinikiskis talagang kamay sa isang puno. Hindi niya sinabi sa mga kasama. Silang dalawa lamang ang nakakaalam. Wala din naman kasing kinakausap na iba itong si Elena maliban na lamang kay Buran. Bunsod na mga sinabi ni Elena ay naging mapagmatyag na rin umano si Buran. Pero wala naman siyang napapansing kakaiba. Patuloy lang sa paglalakad pero walang narinig na alingasngas na iisipin mong may sumusunod. Pero itong si Elena, kung hindi titingala ay bigla na lang lilingon sa isang banda. Yung tipong nagugulat. Hindi na lamang ito pinagtutuunan ng pansin ni Buran. Malalaman naman niya yon kapag malapit ng aswang dahil aabisuan siya nitong babae. Maliit na babae si Elena. Morena, kulot ang buhok. Si Buran naman ay sakto lamang ang laki. Mababakas sa katawan na sanay sa mabibigat na trabaho. Walang matinong daanan. Puro masukal. Kapag may namamata ang mga bahay, lumalayo sila. Lalo na kapag may mga taong nakikitang sumusulpot sa kakahuyan nun. Posible kasing ito ang maging dahilan at mabulgar pa sa kinauukulan ng paglalakbay nila nun. Hindi naman may pagkakaila dahil may mga dalang armas. May armas na pala si Buran sa mga puntong ito. Lumang garand. Mahirap gamitin dahil mano-mano ang pagkarga ng bala. At may pagkakataon na nagja-jump pa yung hammer. Hindi pumuputok yung baril. Nagpahinga sila sa isang lugar. Nasa loob ito nang nagtatayog ang mga lawaan. May batis para at doon sila umiinom ng tubig. Nanguhuli ng palaka si Jiraw. Tapos, yung ama naman ay nangunguha ng mga kamoting kahoy. May mga ligaw na kamoting kahoy sa lugar. Pinipili nga lang dahil ang ilan sa mga ito ay nakakalason. Kahit ilang araw silang nasa gubat, hindi sila nagugutom dahil may makakain talaga. At wala silang arte nun. Kinagabihan, unang gabi daw ng paglalakbay na yon, may nakakagulat na pangyari.
Nagpapahinga na sila noon sa isang tagong lugar. Hindi na inisip ang mga makamandag na hayop katulad ng ahas. Katabi ni Buran si Elena. Bigla na lamang daw naginising si Buran ng babae. At pagkagising ni Buran, pumulong sa kanya si Elena. Malapit na umano ang mga aswang at kung hindi siya nagkakamali ay may gagawin ang mga ito. Tumayo si Buran at sinusubukan niyang alamin kung saan pero sa maniwala man kayo o hindi. Nakakita siya ng taong nakadapa. Doon mismo sa malaking bato na kung saan sila natulog sa tabi nito. Hindi daw nakagalaw si Duran. Dahan-dahan namang tumatayo si Elena. At habang nangyayari ito ay may kung anong sinasabi na hindi niya matukoy. Hanggang sa itinuro daw yung aswang. Sumigaw si Elena. Sigaw na parang yaw-yaw na hindi maintindihan ni Buran noon. Dahil dito ay nagising ang mga kasama. Nasa unahan sila natutulog at lumapit sa kinaroroonan nila noon. Pagturo ni Buran sa kung anong nakikita niya, nagulat ang mag-ama. Tinutukan daw ng baril itong aswang pero hindi alam ni Jiraw at Mang Rosal na may isa palang paparating at nagmumula ito sa likod ng mag-ama. Mabuti na lamang at naabisuhan ni Elena at nakailag ang mag-ama. Pero yung nilalang ay dumiretso umano kay Buran. Nasunggaban si Buran noon. Napakalakas umano. Kahit lumaban pa si Buran ay hindi siya nakapalag. Walang ginawa kung hindi umatras habang nakaupo sa lupa. Gapang paatras ang binata noon. Tao lang naman umano ang mukha ng nilalang. Nanlilisik nga lang ang mga mata at napakaliksi umano. Nakahubad yun. Sa hindi malamang pagkakataon, ang inatrasan pala ni Buran ay bangin. Walang ano-anong nahulog ang binata. Napakataas. Mabuti na lamang at padahilig ang pinagbagsakan at hindi mabato. Madamo yun. Pero nagtamo pa rin siya ng mga sugat. Hindi na raw niya alam ang mga nangyayari doon sa itaas. Ang dilim ng lugar kung saan siya napadpad. Nasa ilalim pa ito ng makapal at patataas na damo. Hindi makakilos na maayos si Buran dahil na rin sa mga sugat at bugbog. Dinadaing niya ito at sinusuri kung may pilay ba. Pakiramdam niya parang wala naman. Hindi ito umalis doon. Inaantay na lamang niya na mag-umaga. Maya-maya may sumambit sa kanya at boses ito ni Elena. Narinig niya yon, kaya naman sumagot si Buran. Sabi niya ay nasa ilalim daw siya ng mga damo. Nang mga panahon na yon ay patay na si Mang Ronsal. Nasawi ito ng pagtulungan ng mga aswang. Nakaligtas si Jiraw na sa mga puntong yun ay kasama ni Elena sa pagtulong kay Buran para iahon doon sa kinalalagyan nito. Magang-maga mga mata ni Jiraw. Ang sabi ay hindi daw maayos ang itsura ng kanyang tatay. Tumakas sila ni Elena pero pagkabalik nila sa madaling araw, ulo na lang at ilang parte ng katawan ang naabutan nila kay Mang Ronsal. Ginamot ni Elena si Buran. Binalot ng tela mga sugat na may ipit na mga halamang gamot. Hinilot din ang balikat. May pilay si Buran na hindi niya ininda dahil mas masakit ang tinamo niyang sugat noon. Hinila lang naman ito at naayos din kagad. Sabi ni Elena ay matapos gamutin si Buran ay kinakailangan nilang magpatuloy sa paglalakbay. Dahil hindi daw sila tatantanan ng mga aswang na yon. Ayon kay Jiraw, doon pa raw nang dumaan sila sa may bukid ng Calatrava. May umaaligid na. Kaya nga ang mga kasama ay hindi hinahayaang lumakad mag-isa. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang dahil nagkabuwag-buwag na. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Si Jiraw ay walang sandaling hindi makikitang lumuluha ang mga mata. Panay ang iyak. At sinasabi na sa harap niya mismo pinatay ang tatay niya na wala man lang siyang nagawa. Ni hindi daw niya na itutok noon ang baril sa aswang dahil nababahala din siya noon na baka ang tatay niyang tamaan. Hanggang sa yung aswang daw na sumunggab kay Buran ay bumalik at dito na sila lumisan. Mahirap kalabanin ng aswang kapag marami. Kung isa lang yon, kayang-kaya yon.
Napuruhan ko nga ng orasyon yung nasa bato eh. Kaso may iba pa. Ganito yung gagawin natin. Sa bawat lugar na pupuntahan natin ay magsasagawa ako ng ritual. Tulungan nyo na lang ako dahil kinakailangan ng kasamang ritual na yun eh. Dapat 5 mahigit pero susubukan ko na tayong 3 lang. Sabi ni Elena. Walang kibo si Buran sa mga puntong ito. Pakiramdam niya kung nakaligtas siya kagabi. Baka sa susunod hindi na. Pero kung kahapon ay umiiwas sila sa lugar na matao kapag napapadaan, ngayon ay dumadaan na talaga sila sa mga nayon. Kahit pa may baril na dala. Nagkakatakbuhan naman ng mga bata at nagsasara ng mga pinto ang mga tahanan. Pero hindi naman sila sumasaglit. Iwas lamang ito sa pagsunod sa kanila ng mga nilalang. Napadaan pa nga umano sila sa Central Highway pero kaagad din silang gumigilid kapag may mga sasakyan. Elena, sa tingin mo nakasunod pa rin sila? Tanong ni Buran. Hindi ako sigurado. Nawawala kasi ang presensya nila. Nagtataka lang ako kung bakit ang init ng mga ito sa atin. Jiraw, may nangyari ba dati? May nakainkwentro ba kayo mga aswang? Tanong ni Elena kay Jiraw. Dito ay may isiniwalat si Jiraw na siyang nagpagulat sa dalawa. 1 taon na umano ang nakalipas. May isang nayon daw noon na may ilang nakatirang pamilya na aswang. Sinubukan nilang himukin pero hindi pumayag. Nagalit ang mga ito. 2 magkakasunod na bahay daw yun at wala pa silang alam kung may aswang ba ang nakatira. Doon lang nila nalaman na magkaroon na ng pagtatalo. Kitang-kita ni Jiraw kung paano nag-anyong aswang iyong matandang kausap ng pinuno. Nanlisik umano ang mga mata at pagkabuka ng bibig ay ang tutulis na ng mga ngipin. Matapos noon ay sunod-sunod ng nag-anyong aswang ang iba pa at inatake sila. Pinaputukan nila mga ito. Ultimong yung sa kabilang bahay kasi nga aswang din eh. May mga napatay, lalo na yung napuruan sa ulo. Pero may mga nakaligtas sa taglaho. Malaki umano ang posibilidad na gumaganti ang mga ito at naniniwala din si Jiraw na itong mga aswang na ito ang nagsumbong sa kung saan sila nagkukuta, sa bukid ng Calatrava, doon sa mga sundalo. Ang pagkuha daw kay Elena ay ito ang totoong dahilan, para may makatiktik at may magawang paraan para sa mga aswang. Sabi ko na nga ba, ang ganong aswang mga hamak na magsasaka lang naman yun na namumuhay kasama ng mga tao eh. Huwag lang galitin kasi iba magalit at mabangis gumante. Nadamay kami tuloy. Kung hindi ako nagkakamali, marami pa sila. Kung sakaling makarating man tayong buhay sa bukid ng Bayawan, madadamay din yung ibang kasamahan doon. Hindi nakapagsalita si Jiraw. Napayuko lamang umano ito. Magkaganon pa man ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Hanggang sa noong malapit na umanong gumabi, dito na sila pumuslit sa isang banda. Kung kahapon sa bukid, ngayon ay nasa tabi na ng ilog. Nasa ilalim sila ng napakalaking puno ng mangga. Pinaghakot ng mga bilog na bato itong sila Buran at Jiraw. Nagtanong si Buran sa kung anong gagawin. Sabi ni Elena, ritual daw. Inihanay ang mga batong bilog na pakwadradong tatsulok. At habang nangyayari naman ito ay nangunguha si Elena ng kung ano-anong mga dahon ng damo na matatapang. Natuwa daw ito dahil nakakita ng baging ng panyawan. Pinipiga-piga ang mga halaman. May magagamit naman na tubig kasi nga nasa gilid lamang ng ilog. Bao ang pinagpigaan at ang katas noon ay ipinatak sa nakahanay ng mga batong tatsulok. Malaking tatsulok ito, nakakasya ang 3 kapag umupo sa gitna. Dito na nagsiga sa gitna gamit ang bunot at nagkakahawak-hawak kamay sila nun, habang nagmumuni-muni itong si Elena. Sumasabat ang dalawa sa pagmumuni-muni kahit hindi naman alam ang ibig sabihin ng mga sinasabi. Kumbaga, kapag may binabanggit si Elena, ginagaya nila nun. Mga 1 oras din yun. Tapos inutusan ng dalawa na magsiga naman sa bawat kanto ng tatsulok. Dapat ang siga hindi mamamatay ang baga hanggang umaga. Kaya naman nagkakot sila ng mga tuyong sanga ng tugas at ipil. Tinambak nila ang mga ito sa gitna ng tatsulok. May siga na
at dinadagdagan na lang nila ng sanga kapag natutupok. Malalim na ang gabi nun at talagang hapong-hapo na si Buran, lalo't malayo na ang nilakbay nila tapos may mga sugat pa ito. Naririyan na sila. Pasok sa loob ng tatsulok at wag na wag lalabas. Gatungan na lang ang siga. Hindi naman nalapit din ang aswang. Para bang mga asong nabahag gumano ang dalawang binata nun. Pumasok kaagad sa tatsulok at ang lilikot ng mga mata. Nasa labas pa si Elena. Nagpapaikot-ikot ito hanggang sa nagwika ng mga katagang. Hindi kami kasali sa mga pumatay sa kaanak nyo. Nahimok lang kami. Pakiusap, huwag kami kasi nga wala naman kaming kasalanan sa inyo. Matapos lang magsalita ni Elena ay bigla na lang may lumangit-ngit sa itaas ng puno nun. Pagkatingala ni Buran, nanlaki ang mga mata niya gawa ng may aswang na nakatayo sa isang sanga. Babae. Itim ang balat nito. Hindi naging klaro sa kanya nung una kasi nga madilim nung may pangyari. O hindi naman kay nag-anyo na talaga ito sa buong aswang. Nagsalita yon. Ano ba daw ang tawag namin sa pangkat nila? Isang grupo ng mga rebelde at nagtuturingan na parang pamilya. Ganun din daw sila. Hindi man daw sila kasali sa pagbabaril doon sa mga namatay na kaanak. Pero kasamahan pa rin nila ito. Kaya't pasensyahan na lamang umano. Walang ano-anay pumasok na sa tatsulok si Elena. Sabi nito ay sana gumana ang ritual. Napasimangot ang mukha ni Buran. Wala palang kasiguraduhan itong pinagagagawa nila. Nagalit talaga si Buran nun. Ang sabi naman ni Elena ay magtiwala na lamang umano sa Panginoon. Hanggang sa may lumundag umano sa lupa. Lalaking aswang. Walang buhok at kung hindi nagkakamali si Buran, ito yung sumunggab sa kanya na pagkalakas-lakas. Sinusubukan itong lumapit pero bigla na lang sumimangot ang mukha at napaatras nun. Kitang-kita talaga ni Buran ang pag-usok ng balat sa kamay na parabang napaso. Sabi ni Elena, gumana umano. Panatilihin lamang umano ang siga at magiging ligtas sila. Samantalang itong babaeng aswang na nasa itaas, sinubukang lundagan sila sa may gitna. Sa may gitna talaga ng tatsulok. Parang naging baliw na aso itong sumisigaw at gumulong palabas ng bilog na yon, habang umuusok ang katawan. Namatay ang nilalang na ito. Nagwala yung lumapit kanina. Tapos may dumating pang isa. Malaki ang katawan nito at mahaba ang buhok. Nakabahag ito tapos ang lalaki ng mga mata. Nagbabaga. Nagmumura yon at sinusubukan silang batuhin. Pero pinagbabaril nila ito. Tinatamaan at nasasaktan naman umano dahil kasama ito sa ritual. Kasama sa ritual yung mga baril nila. Pinupuntirya ni Buran ang ulo dahil yun naman ang sabi ni Elena. Pero hindi pagamay ni Buran ang baril. Samantalang itong isa naman ay nakakapatama pero hindi rin napupuluhan. Magkaganon pa man, paputok lang sila ng paputok. Kaya naman walang nagawa ang nilalang kung hindi ang magwala na lamang doon sa labas at mura ng mura. Hindi daw sila aalis at hindi nila lulubay ng 3 hanggat buhay pa. Paubos ng bala, pero lumalayo naman ang mga nilalang. Naramdaman na siguro na may kargang dasal ang mga bala kaya nag-iingat na. May mga nakikita pa silang dalawa noon. Bali naging 4 ang aswang. Ikalima itong wala ng buhay. Nakatanaw lang ang mga ito sa malayo. Hindi na sila nagpapaputok. Pero kinakaba ng grupo dahil malapit lang kasi sa isang nayon yung kinaroroonan nila. Imposibleng hindi marinig ang putukan na yon at hindi maalarma ang mga residente. Inabot ng umaga na wala silang tulog. Pagod na pagod. Ang mga aswang ay nararamdaman pa rin ni Elena pero kinakailangan nilang lisanin ang lugar. Ayon kay Buran, mahihimatay na daw siya noon sa tindi ng pagod. Dahil nga dito ay nawawalan ng ganang kumain at panay na ng suka. Isabay pa dyan ang nerbiyos na
hindi mawala-wala sa katawan. Nasa Moises Padilla na sila sa mga sandaling ito. Nakiusap sa isang pamilya kung pwede bang makituloy. Nagtanong ang matandang lalaki na wari ito yung ama ng tahanan kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi naman nagsinungaling si Elena. Ang sabi nito ay mga rebelde sila na tinambangan ng mga sundalo. May ibang nakaligtas at kabilang sila sa mga yon. Pero habang tumatakas palayo ay hindi na mga sundalo ang tumutugis sa kanila, kundi mga aswang. Wika nitong matanda na ang pangalan ni Mang Labito. Mabuti at nakaligtas sila. Pumapayag sila na patuloyin ng mga ito na siya namang ipinagpasalamat talaga nila ng lubusan. Kahit isang araw lang po, Mang Labito. Makapagpahinga lang kami, ayos na yon. Tingin ko po kasi ligtas dito kasi nga maraming tao. Walang problema yan. Naiintindihan ko kayo. Tugon na mama. Inabisuan ng asawa nito na wala makakaalam na may pinatuloy sila mga bisita. Sinabihan na rin ng mga anak na maging sila raw ay ikubli ang lahat. May mga anak itong si Mang Labito. Mga lalaki. Malalaki na rin ang mga ito. Ang isa doon may anak na pero walang asawa gawa ng iniwan. Bali 3 lalaki ang anak ng matandang ito. Swerte umano si Nabulan noon at mabuti makitungo itong pamilyang ito. Bihira lamang umano ang ganon lalo't mga rebelde pa sila. Nakapagpahinga. Nakakain ng maayos. Dahil pinaghanda sila ng mga tao. Si Elena lang ata ang hindi nagpahinga ng konti nun. Gawa ng may isinasagawa ito sa lugar. Proteksyon para sa mga aswang. At sa hindi inaasang pagkakataon. Itong sila Mang Labito ay isa palang albularyo. Kaya pala sila pinatuloy. Dahil albularyo ang matandang ito. Hindi lang yon. Ultimong ang mga anak daw ng mga ito ay may mga kaalaman din. Sinabi ni Mang Labito na huwag daw lagyan ng poder ang paligid. Hayaang lumapit ang mga aswang dahil itong lugar niya kapag may aswang umano na pumapasok. Magmimistulang mga ordinaryong tao ang mga yon. Mangang-manga sila nun. Nasa beranda sila ng bahay. Malaki yung bahay ni Mang Labito eh. Yung mga anak niya nasa silong. Kararating lang. At may hakot na mga bagakay. Sabi pa ni Mang Labito, papatay nila ang mga aswang nang hindi sila mahihirapan. Ultimong ang asawa nitong si Mang Labito. Kumpiyansa lang na makikita umanong nagtitiwala sa mga anak at kay Mang Labito nun. Ito na yung yugtong nasabi ni Buran sa sarili na ligtas na talaga sila. May payo pa nga itong matanda na sa oras na matapos ng lahat ay sumuko na daw ang grupo. Para bang langlambot ang mga tuhod nitong 3 at hindi magawang makatanggi. Tumango daw ng sabay-sabay. Ang problema nga lang wala daw silang mapupuslan pansamantala. Ay naman dito kay Mang Labito. Kung wala ay doon na lang daw sa bahay niya. Basta't sumuko daw at ayos lang sa kanya. Dahil dati din umanong rebelde si Mang Labito sa panahon ng digmaan. Pero dahil nga kumukontra na sa gobyerno itong sinalihan niyang pangkat, tumiwalag na si Mang Labito. Pinili nitong mamuhay ng normal at nakatagpo siya ng asawang mabait. Kinagabihan, gaya ng inaasahan, dumating ang 4 na aswang. Walang kaalam-alam ang mga ito na nakahanda na pala ang lahat. Para lang wala sila noon habang nakatambay sa beranda. Hinahayaan nilang lumapit ang mga aswang at noong naghudyat na umano si Mang Labito na pwede nang puksain ang mga ito ay walang ano-anong sinalubong nila ang mga yon. Nagtataka pa ang mga aswang gawa ng hindi sila natakot nun. Hanggang sa may sumubok daw na sumunggab. Pero sinibat lang ito ng isa sa mga anak ng matanda. Binaril naman ni Buran ng isa. Habang yung dalawa ay sinubukang tumakas pero hindi nakaligtas dahil hinabol nila ito. Napatay nilang 4 na aswang ora mismo. Doon lang din sa lupain daw ito inilibing. Pero pinugutan ng mga ulo. Ang sabi ni Mang Labito ay hindi lang itong aswang na napuksa nila ang napatay na sa lugar. May ilan na rin daw noon lalo na noong namayagpag talaga ng gusto ang mga aswang.
Pagkalipas lamang ng 1 linggo, sumuko silang 3. Nakulong ng 6 na taon at nang makalaya ay nagkita-kita silang muli. Binisita nila si Mang Labito at alam niyo bang binigyan sila nito ng lupain. Doon sila pinatira ni Mang Labito. Pero si Jiraw daw ay nagtungong Gimaras. Bumalik sa lugar kung saan talaga nakatirang kanilang pamilya. Nagkatuluyan si Buran at Elena. Nagkamabutihan sila. Oo, lola ko si Elena. Kaya nga may saklaw ako dyan sa mga kaugalingan ng isang babaylan. At ang tatay ko ay isang albularyo. Ang pinagbulan lamang nito ay si Lolo Buran at Lola Elena, na mga panahong naglalakbay sila habang tinutugis ng mga aswang.